hiningal na kagad ako, nakakatulak kay Tatay Antonio. Pataas kasi yun, tapos siyempre may kabigatan yung dala niya, plus yung bigat pa niya. Grabe Tatay Antonio. Opo, sir. Grabe yung mga... Kung walang kasama si Tatay Antonio rito, ang lalaki ng truck, jeep. Pwede siya mahagip anytime. Di ba delikado rito, Tay? Puro po. truck, oh. Opo. Di ka ba nila nakahagip? Hindi naman po. Awa ng Diyos, ha? Nandito tayo ngayon sa Sitio Santo Niño sa May Parañaque kung saan makikilala natin si Antonio Osena na hindi kailanman nagpadaig sa kanyang kapansanan. Bagkus, ginamit pa niya itong motibasyon para lalo magsipag para maiahon yung kanyang sarili sa kahirapan. Ngayon, sasamahan natin siya para mas makilala natin siya. Tara! Ako si SB, Sam Versosa. Lumaki sa hirap, nag-aral, at nagsumikap. Kaya ngayon, nais kong ibalik ang oportunidad at pag-asa sa mga taong nangangailangan at nangangarap magbago ang buhay. Pilihan nyo yung mga size nyo. Bibigay pa kami sa iyo na. Ako si SB, Sam Versosa. Pinanganak man siyang kulang at hindi buo, buong tapang pa rin sinusuong ni Antonio Osena, 57 years old, ang mapanganib na lansangan. Agaw buhay na nakikipagpatintero sa mga rumaragasang sasakyan, lulan ng isang lumang skateboard. Di alintana ang aksidente na maaaring kaharapin, makatawid lang sa pang-araw-araw. Hindi ko kinaya sarili ko kung ganito ang buhay ko. At paano, lumalaban pa rin. Importante, nabubuhay ako ng marangal. Magandang araw, Antonio. Ako si SB, Sam Versosa. Kamusta ka? Ayos, Kamusta ang kalagayan mo? ayos naman po, sir. Ha? Ayos naman Ayos? Okay ah. Ito, pansin ko, ginagamit mo to, skateboard? Ito ba gamit mo panggalaw? Opo. Hanggang nung papunta po sa labasan po. Hindi ka ba nadudulas dyan? Ang hirap dyan, ha? Hindi naman po, nakukontrol ko po. Ilang taon mo na itong gamit? Matagal na po ito, sir. 15 years na po ito. 15 years? Opo. Tibay ah. Pero bago to, anong ginagamit mo para makagalaw? Wala, alam bangkito po, binubuhat-buhat ko Dati? Bunso sa 8 magkakapatid si Antonio. Kwento ng kanyang ina na si Josefina, siya lang ang namumukod tanging naiiba ang kaanyuan. Inaano mo namin sa orthopedic, ang gusto nilang mangyari o operahan pagdating ng 7 taon. Kaso ho, wala namang kaming gagastusin dahil. Pero hindi pa raw ho sila nakakasiguro na maidediretso yung tuhod. Hindi na ho kami pumayag. Ganun din pala kako. Maghihirap pa. Pero sa kabila ng kanyang kapansanan, pinilit pa rin mamuhay ng normal ni Antonio. Wala kako tayong magagawa dahil yan ang binigay ng Diyos sa atin. Hanggang grade 4 naman ho, nakaabot siya. Ang eskwelahan namin mataas, palipat-lipat, akit panaog. Kaya naisip ko, minto muna ako. Kaya kahit pa paano naman, importante marunong magkwenta, marunong magsulat, magbasa. Napagkaitan man siya ng edukasyon, ibinuhos naman ni Antonio ang kanyang lakas at talino sa pagtatrabaho. Pinatunayan na hindi hadlang ang kapansanan upang maging isang produktibong membro ng lipunan. Itong kapitbahay ko namin, katabing bahay namin, na nilapitan ako, nagtitinda sila ng gulay. Ay sa akin, magtinda ka, huwag mo magkaya sa sarili mo. Kaya mo yan. Dahil marami pa hahanga sa'yo pagka nakita ka dahil makikita nila. Iba nga normal. Walang ginagawa. Ayaw kasing
umasa sa mga kapatid ko. Umalaman o umaraw, nagtitinda pa rin ako. Ano mga tinitinda mo? Sari-saring gulay po. Kamusta naman po ang kitaan? Ayos naman din po, kahit pa paano, makumita ng mga 400, may pambili na kaming bigas sa kaulam. Ikaw bang sumusuporta sa pamilya mo? Meron din po mga kapatid ko rin. Pero ano ko yung nanay ko, may maintenance na gamot. Ikaw sumasagot no? Minsan baga may ko, pagka may saktong pera, yan. Alam mo tayo, napapabili mo ko ha. Kasi kahit may kapansanan ka, ikaw pa yung sumusuporta sa pamilya mo at nagsisipag ka araw-araw. Yun talaga. Wala na iba. Pero tayo, tanungin kita. Anong pangarap mo, tay? Kung ikaw bibigyan ng pagkakataon, anong naisip mong Wala. para sa buhay mo? Ako, yung habang buhay na akong gano'n nagtitinda, maging masaya. So magtinda, masaya ko kayo sa pagtitinda. Opo, sir. Naiyak ka ba, tay? Ha? Ito naiyak. Wala, tutuwa lang po ako. Sandali ko palang nakakasalamuha si Antonio, pero ramdam ko na agad ang bigat na mga problema na kanyang pinapasan, lalo't hindi madali ang buhay para sa mga kagaya niyang kapos at may kapansanan. Ano umiyak, tay? Hindi po. Ha? Ganyan Basta, talaga. ha? Ganyan po talaga ako pag nabigla lang po ako yung dumating po. Lagi ka bang napapahiyak? Hindi naman po. Ano lang po ako, sir. Natutuwa lang po. Na hindi ko kalain na may dadali. Okay lang bang samahan kita sa pagtitinda ngayon? Pwede. Ipakita mo sa akin? Opo. So kung mapapansin nyo, dito sa dumadaan, palabas, dito sa eskinita na to. Ito mo. Gamit lang niya yung tsinelas. Hindi biro ang daan na tinatahak araw-araw ni Antonio. Palabas pa lang ito sa kanyang komunidad. Paano pa kaya kung nasa lansangan pa siya? Grabe. Hiningal na kagad ako, nakakatulak kay Tatay Antonio. Pataas kasi yun, tapos siyempre may kabigatan yung dala niya, plus yung bigat pa niya, medyo madulas pa, so pag-iingat. Kaya ang daming pwede mangyari, pwede kang madulas, pwede kang malaglag. Pero sabi niya, may tumutulak naman daw sa kanya araw-araw. Pero kanina, sinubukan ko, medyo nakakapagod din. Ano mang hirap ang kanyang nararanasan, taas noo pa rin itong hinaharap ni Antonio. Nagpupursige na malampasan ito gamit lamang ang kanyang sariling talento at diskarte. Minsan pag miliglat ako, pinipilit ko pa rin magtinda. Inaano ako na nanay ko, ako na magtinda. May sabi ko, kaya ko na to. Ang gusto ko ng pangarap sa buhay, sana hanggat malabubuhay pa ako, kung sana babayan pa ng Panginoon, nakaya ko pa. So dito sa service road na to dumadaan si tatay. Kung sir. mapapansin nyo, dito rin dumadaan yung mga sasakyan. Di ba delikado rito, tay? Puro po. truck, oh. Opo. Di ka ba nila nakahagit? Hindi naman po. Awa ng Diyos, ha? Mapaaraw man o ulan, may sakit man siya o wala, tuloy-tuloy lang sa pagkayod araw-araw si Antonio. Buong tapang na binabagtas ang mapanganib na kalsada ng service road dito sa Parañaque. Minsan binapayuan ako, mag-ingat-ingat sa mga sasakyan. Minsan pag sinasabi niya umuulan, huwag ka muna magtinda. Sabi ko, Nay, kung di ako magtitinda, walang mangyayari sa akin dito, tatanga lang. Kaya ko naman. So dito sa service road na to dumadaan si tatay. Kung sir. mapapansin nyo, dito rin dumadaan yung mga sasakyan. Di ba delikado rito, tay? Puro truck, oh. Opo, sir. Ha? Kanina po ako, sir. Di ka ba nila nakahagit? Hindi naman po. Awa ng Diyos, ha?
Matapang talaga tong si Antonio. Walang anumang peligro o sama ng panahon ang makakapigil sa pagnanais niyang mabuhay at maiangat ang sarili mula sa kahirapan. Yan ang tatak nating mga Pilipino, palaban at may diskarte sa buhay. Lakas natin Talagang kailangan may lakas para masabayan ka. Opo, sir. Ha? Sa edad mo yan, kaya-kaya mo pa. 57 na po ako, sir. 57 ka na. Opo. Pero ganyan ka pa rin kalakas. Grabe, Tatay Antonio. Opo, sir. Grabe yung mga daan natin, Sa totoo lang, mukha siyang wala lang. Pero kung walang kasama si Tatay Antonio rito, napakadelikado nitong dinadaanan niya. Ang lalaki ng truck, jeep. Pwede siya mahagip anytime. Ubus na ang lakas ko, pero si Antonio, sige pa rin sa pagtutulak. Ibang klase talaga ang kanyang determinasyon at sipag. Antonio, tubig muna tayo. Salamat po, sir. Buksan mo to, buksan mo to. Sa'yo. Salamat po, sir. Oo naman. Nakakahingal yung dinaanan natin. Hindi po, sir. Bukod sa malayo, napakadelikado. Daming sasakyan na dumadaan. Bisa nag-iingat din. Nagdadasal pa ako bago po ako umalis. Talaga? Opo. So ang gamit mo talaga, kamay, pang tulang. Opo, sir. Tapos yung isa mong paa, gamit mo pang Yung pang ano. pampreno. Opo. Ano pinapipreno mo? Parehas po, sir. Pareho? Opo. Kamay at paa mo, pansin ko yung isa mong paa, walang tsinelas. Nali ako nagtitinilas ako kasi nababagalan po ako, sir. Mas mabagal kung may tsinelas. Hindi ba nagagasgas yung paa mo? Hindi naman po. Tingnan yung paa mo. Opo. So, yan mismo yung pinangkakaskas mo sa daan. Opo, sir. Di ba masakit? Hindi naman po. Saludo ako sa pambihirang katatagan mo at diskarte sa buhay, Antonio. Kaya naman, may ilang mga handog kaming inihanda para sa'yo na sana'y magbigay lakas at inspirasyon pa sa'yo upang magpatuloy sa laban ng buhay. Ngayon talagang pinabilib mo ako. Ako naman ang magbibigay ng kunting regalo sa'yo. Okay lang ba yun? Ha? Sir. Alam kong deserve na deserve mo to. Opo, Ha? sir. Salamat. At para sa paunang regalo ng Dear SB, ngayon, Tonyo, ang unang handog ng Dear SB sa'yo ay ito, bago mong pwesto sa palengke at talipapa. May sarili ka ng pwesto. Yay! Hindi ko ito makakalimutan. May sarili ka na, ayan Antonio's Vegetable Stall. Kompleto na yan. Sinagot ko na lahat ng laman yan, mga paninda mo, at susuportahan kita. Hindi lang ngayong araw na to, pero sa mga susunod na buwan, para masigurado kong mapapalago mo to. Ha? Murang supplier, magkano ang presyuhan, at wala ka nang aalalanin sa renta mo, ha? Sagot ko na yung pang-unang taon na renta mo, ha? Sir. Mahal pa naman po, sir. Diniper pa namin yan para masurpresa ka talaga. Salamat po, sir. Hindi ko nakalimutan. Lahat ng mga tumutulong sa akin din dito lang, mga tao. Ayun kasama mo silang lahat. Lahat sila tutulong sa'yo pag magtindi ka. Lahat sila, Antonio, masaya para sa'yo. Salamat po. Ha? Ang dami nagmamahal sa'yo, Antonio. Hindi ko makakalimutan silang lahat. Hindi mo sila makakalimutan. Pero paunang patikim pa lang yan, Antonio. Dahil ang susunod na regalo sa'yo ng Dear SB, Antonio, ito unang regalo ko pa lang. Meron pa akong pangalawang regalo sa'yo. Meron pa ako sa'yong grocery package para sa pamilya. Labas yan! Ayan, punong-puno yan. Kumpleto. Tsaka mga kailangan mo sa bahay. Kinumpleto ko yan para sa'yo. Ngayon ka lang ba nagkaroon ng ganyan? Opo, sir. Ha? Sa tagal ko nagtitinda ng ganito. Kung ano lang makaya kong bilhin, yun lang po, binibenta ko. Ngayon lang may tumulong sa'yo ng ganito? Ayun lang po, sir. Pero iba meron din po tumutulong. Umiyak si tatay. Sobrang saya niya. Sana po kayo, sir. Pinapaiyak ako ng todo. Ay, ano mo na yung ano mo? Natuwa lang po ako, sir. Sobrang saya niya. Talagang hindi niya mapigilan yung pag-iyak niya. Actually, kanina pa umiyak si tatay.
Hindi ka na sa basket magtitinda, tay. May sarili ka ng pwesto ngayon. Ha? Hindi lang bagong pwesto, hindi lang grocery. May isa pa akong handog para sa'yo. Dahil nakita kong sobrang hirap yung dinaanan natin. Ang hirap ng pagkakarga mo nitong basket na to, tapos yung skateboard mo, 15 years na. Tapos tinutulak mo, nakita ko sobrang hirap yung akyat baba natin. May naisip akong bagong regalo para sa'yo at magagamit mo pang araw-araw. Meron ako sa'yong regalo. Ang unang handog ng Dear SB sa'yo ay ito, bago mong pwesto sa palengke at talipapa. May sarili ka ng pwesto. Grocery package para sa pamilya. Labas din! May isa pa akong handog para sa'yo. Dahil nakita kong sobrang hirap yung dinaanan natin. Ang hirap ng pagkakarga mo nitong basket na to, tapos yung skateboard mo, 15 years na. Tapos tinutulak mo, nakita ko sobrang hirap yung akyat baba natin. May naisip akong bagong regalo para sa'yo at magagamit mo pang araw-araw. Meron ako sa'yong regalo, e-bike. Ilabas na yung e-bike! Ito, ang regalo ko, e-bike para sa'yo. Tanggapin mo. Ha? Pwede mo ikarga rito yung basket mo, yung mga tinitinda mo. Dito ka nakaupo. Tapos pipindutin mo lang yan. Aandar na. Hindi ka na magtutulak. Masaya ka ba? Opo. Ha? Hindi ka na magtutulak ng skateboard. Tapos dito mo sa likod, ikarga yung basket mo. Dito, oh. Kasyang-kasya, oh. Diba? Okay ba to? Okay po, sir. Hindi naman kalimutan kami. Pwede nyo magamit to ng buong pamilya mo. So, bukod sa meron ka ng permanenteng pwesto, meron kang grocery, itong e-bike na to magagamit mo pang araw-araw mo na sigurado makakatulong sa'yo at sa buong pamilya. Salamat po, sir. Sabi ko yung Sir SB, hindi ko po alam kung anong sasabihin ko, anong umpisahan ko. Ang masasabi ko lang po, malaking utang na loob po sa inyo lahat. Kaya hindi ko kayo makakalimutan sa mga tulong nyo. Lalo na sa Panginoon, hindi lang po nababayaan kahit pa paano binabiyahe. Kaya ilan po masabi ko, Tess. Walang naman, Tonyo, ha? Salamat po Walang ulit. naman, tatay, ha? Talaga namang walang mapagsidlan ang mga luha at ngiti sa mukha ni Antonio. Nag-uumapaw sa emosyon at walang hanggang pasasalamat. Hindi man naging madali ang kanyang katayuan at kalagayan sa buhay, hindi naman itong nagsilbing hadlang para kay Antonio na magsipag at mangarap para sa mas magandang kinabukasan. Pinanganak man siyang kulang at may kapansanan ay tuloy lang sa paglaban. Ayaw kasing umasa sa mga kapatid ko pa. Kung malaman o umaraw, nagtitinda pa rin ako. Hindi kailanman nawalan ng pag-asa na balang araw ay may biyayang darating para makapagsimula muli. Meron ako sa iyong regalo, e-bike. Ilabas na yung e-bike! At may ahon ang sarili at mga minamahal sa buhay mula sa kahirapan. Muli, ako si SB, Sam Versosa, at ito ang Dear SB. Nangaraw, Antonio. Ako si SB. Sam Versosa, isa ka. Ang lalaki ng truck, pwede siya mahagip anytime. Isa mong paa, gamit mo pang umbrelo. Ako naman na magbibigay ng ating regalo sa'yo. Okay lang ba yun? May sarili ka ng pwesto, Antonio! Bagong simula at pag-asa na naman ang itatampok natin ngayon dito sa Dear SB. Malaking tulong na ginawa niya sa akin
Nagpapasalamat ako. Malaki pasasalamat po talaga to, sir. Pagkakaingatan ko po to. Tuloy-tuloy lang po. Kaya maraming salamat po talaga sa Gaya nga ng sinabi ko, tutulungan ko silang tulungan ang mga sarili nila. Kaya ngayong araw, kilalanin natin ang ilan sa kanila dito sa special episode ng Dear SB. Love you! Love you!